Talagang nagtatapos na ang digmaan sa Gaza, ipinahayag ni Pangulong Trump sa Davos habang nilagdaan niya ang kanyang bagong lupon ng kapayapaan. Ilang oras ang lumipas, inilantad ni Jared Kushner ang isang bagong Gaza, bagong master plan para sa Rafah na may amnestia at posibleng pagsama ng ilang Hamas personalities sa bagong puwersa ng pulisya. Ngayon sina Kushner at Steve Witkoff ay nasa Israel para sa kampanya ng pressure. Sino ang target? Alamin sa episode ng Jerusalem Minute. Nasa Jerusalem walang hanggang kabisera ng Israel at mga Hudyo. Karangalan makasama si Alex Traiman, Chief Executive Officer ng JNS na bagong balik mula 35 linggo sa United States. Matagal din tayong di nakagawa ng palabas dito sa studio. Alex, saya na nandito ka ulit. Marami tayong dapat talakayin. Ngayong linggo, tatalakayin natin ang Iran at ang posibleng United States pag-atake. Nabanggit na natin yan last week pero unahin muna ang plano para sa Gaza. Si Jared Kushner, nakakarating lang kagabi kasama si Steve Witkoff sa Israel, ay nagpresenta ng master plan para sa Gaza sa bagong Board of Peace event ni Trump ilang araw na ang nakalipas. May mga slides siya sa presentation at binanggit niya ang New Gaza at New Rafah. Pinag-uusapan kung paano tanggalan ng armas ang Hamas at posibleng bigyan ng amnestiya ang ilang terorista at mandirigma nito. Alex, ano na ang latest info natin? Tama, gaya ng sabi mo. Sa Davos, inilatag ni Kushner ang master plan niya para sa Gaza kasabay ng pagpapakilala ng Board of Peace. Sa totoo lang, maganda ang redevelopment na ito. Tanungin mo sarili mo, ano bang ginawa ng mga taga-Gaza para maging karapat-dapat sa ganitong biyaya? Dapat daw gawing parang Mediterranean Riviera ang lugar nila. Yung ideya na iniisip ni Jared Kushner na pwedeng maging Singapore ng Middle East ang Gaza, alam mo yon, parang kapareho lang ng mga narinig natin noong taong 2005 bago umalis ang Israel sa Gaza Strip. Sinabi nilang kapag wala na sila, pwedeng umunlad ang Gaza at maging parang Singapore. At totoo nga ang nangyari matapos ang pag-alis noong 2005, kinuha ng Hamas ang control sa Gaza at ginawang sentro ng terorismo na paulit-ulit umatake sa Israel kahit pinayagan silang mag-self-govern. Dahil sa mga patibong ng Hamas sa Gaza Strip noong Oktubre 7, napilitan ng Israel na pasukin at wasakin ang Gaza. At ngayon si Kushner ay pumapasok at sinasabi ang parehong mga bagay na sinabi nila noong taong 2005. Nabanggit mo ang amnestiya para sa mga miyembro ng Hamas. Bahagi iyon ng 20 puntong plano para magdisarma ang Hamas. Marahil iyon ang gagawin nila. Ibigay ang kanilang mga armas, alam mo, lumabas mula sa pagtatago, ibigay ang kanilang mga armas at pumunta sa pagpapatapon, tama? Na makakakuha sila ng amnestiya, may daan silang palabas. Makakapunta sila sa Turkey or kung saan man makakapunta sila sa Qatar, kung ano man iyon, at hindi na sila nasa Gaza. Bahagi iyon ng plano. Pero ang naririnig talaga natin ay may posibilidad na sina Kushner at iba pa ay maaring payagan ang mga miyembro ng Hamas na sumali sa pulisya ng Palestina. Tama ba? Ganyan din nakuha ng Hamas ang kapangyarihan noong 2005. Hindi mo sila hinarap o inalis, pinayagan mong pamunuan ng Palestinian Authority at kinuha lang ng Hamas mula sa kanila. Kaya nakikita mo dito na may plano na hayaan ang Hamas na manatili sa strip. Bagong balita, Rafa, pinag-uusapan nila ngayon ang pagbubukas ng Rafah Crossing ngayong linggo. Maaring maganda yon dahil walang labasan o pintuan palabas para sa mga tao sa Gaza. Sa tingin ko kapag nabuksan ang Rafah Crossing, mas marami pang Palestino ang pupunta sa timog papuntang Ehipto kaysa dati. Ang pagpasok ng kalakal o tao sa Gaza, kasi sino ba ang gusto ron? Sa kalakal, ibig kong sabihin ay Israel. Hindi nila mismong pamamahalaan ang crossing, pero magkakaroon sila ng checkpoint sa kabila ng crossing, kaya sila ang mag-i-inspection ng mga kalakal. Sana kahit paano, hindi natin makita ang pagpasok ng mga materyales na pwedeng gamitin para mag-armas muli ang Hamas. Mag-armas muli ang Hamas sa Gaza. Nabanggit mo rin ang Rafah at pamilya ni Ron Gavili. Pinag-aaralan nila ang pagbukas ng Gaza-Egypt border bilang concession sa Hamas. Dumating din kagabi sina Kushner at Steve Witkoff sa Israel. Marami ang nagsasabing narito sila para pilitin ang Jerusalem na buksan ang Rafah Crossing. Sabi ng pamilya ni Rongvili, huwag buksan ang Rafah border, huwag magbigay ng tulong sa Gaza, huwag tumulong sa Hamas, maglagay ng pressure sa panig na yon, huwag kaming i-pressure dito sa Israel kung tama nga ang ulat na yon. Hanggang maibalik nila ang katawan ng aming anak na pulis na pinatay noong Oktubre, huwag kayong magbigay ng concession sa kanila.
Mali ang ginagawa ni na Kushner at Witkoff. Dapat sa Hamas sila mag-pressure. Tama ba? Alam mo, ang pamilya ni Ron Gavili ay practical. Sa tingin ko, maraming Israeli ang naniniwala na hindi dapat magbigay ng kahit ano sa Hamas. Bakit ka nagbibigay ng concession? Sa tingin ko, may ilang nangyayari dito. Kailangan nating ilagay sa tamang perspektibo. Una, noong pumirma ang Israel sa kasunduang ito, Phase 1, Phase 2, ang Phase 1 ay para mabawi lahat ng mga bihag, buhay man o patay. Nasa Gaza pa rin ang katawan ni Ron Gavili na malinaw na paglabag sa kasunduan. Nakauwi na ang lahat ng buhay na bihag at lahat ng bangkay maliban kay Ron Gavili ay naibalik na. Maging ang Estados Unidos at Israel ay tila alam kung nasaan ang katawan ni Ron Gavili at may dahilan silang maniwalang maibabalik ito. Sana tama iyon dahil gusto nating maibalik ang katawan ni Ron Gavili. Matagal nang nagsasagawa ng kampanya ang kanyang pamilya. 2 beses ko silang nakita nitong mga linggo, una sa Mar-a-Lago at sunod sa IAC sa Florida nung nakaraan. Sila ay nasa isang kampanya at hindi sila titigil at tama ang ginagawa nila, inilalagay nila ang moral na linaw sa sitwasyong ito. Pero ang Israel, alam mo, pumirma sila sa kasunduang iyon dahil naintindihan nila na kung wala kang komprehensibong balangkas, hindi mo mababawi ang mga bihag, kaya pumasok sila sa isang komprehensibong balangkas. Kahit na nauunawaan nilang malabong magbago ang Hamas, isa pa rin itong teroristang organisasyon at patuloy pa rin itong kikilos bilang Hamas. Pero gusto pa rin nilang maibalik ang mga bihag. Sa tingin ko, masaya ang mga Israeli at Hudyo sa buong mundo na pumayag si Netanyahu sa kasunduan para maibalik ang mga bihag. Ang ikalawang mahalagang ginagawa ng kasunduan ay tinatanggal ang pressure sa Israel para sa kasalukuyang situation sa Gaza. Sige, halos 2 taon nang patuloy ang Israel sa pagtatayo at pagkasira ng malaking bahagi ng Gaza Strip, tama ba? Tanging Gaza City at gitnang Gaza lang ang nakaligtas. Sa Hilaga, halos ubos na. Sa Timog, wasak na ang Rafah. Sa karamihan, ang mga taga-Gaza ay nakatira na lang sa mga tolda. Malaking suliraning makatao ang dulot ng hindi pagpayag sa mga taga-Gaza na makalabas, kaya sila ay naipit at nagdurusa sa kaguluhang sila rin ang lumikha. Malalagay sa matinding presyo ng Israel ng pandaigdigang komunidad na papasukin ang tulong at buksan ang Rafah para masimulan ang muling pagtatayo at iba pa tulad ng ginawa ni Pangulong Trump. Sabi ni na Jared Kushner at Steve Witkoff, hindi kasalanan ng Israel ang proseso. Ginawa na ng Israel ang dapat, ngayon Estados Unidos na ang may responsibilidad. Kung may concern kayo sa Gaza, makipag-ugnayan sa amin. Binubuo namin ang lupon ng kapayapaan. Si Jared Kushner at Steve Witkoff ang namamahala sa Gaza, hindi Israel. Huwag na silang isali. Malaking pag-iwas ito at kapaki-pakinabang pa. Binubuksan na ang Rafah Crossing. Kailangan mo nang maibalik sa bahay ang katawan ni Ron Gavili. Maibabalik ba ang katawan ni Ron Gavili pagkatapos? Sana nga magsisimula na bang makalabas ang mga Palestino sa Gaza Strip? Sana nga. Alam mo, kailangan nating magbantay at maghintay at kasabay nito, tinitingnan din natin ang planong ito, nakikita mo kung ano ang ipinapakita ni Kushner at parang katang-isip lang ito. Tama ba? Kaya nga, sinabi ko rin sa simula, bakit dapat maranasan ng mga taga-Gaza ito? Ano ang posibilidad na talagang magagawa nila ito ng tama? Alam mo? Ano ang posibilidad na magdi-disarm ang Hamas? Ano ang posibilidad na mangyayari talaga ang alinman sa mga itatayong ito? Parang suntok sa buwan ngayon pero ang mahalaga, karamihan sa mga bihag ay nakabalik na at may ginagawa sila para maibalik ang katawan ni Gvili. Maaring makaalis ang mga Palestino at hindi raw Israel ang may pananagutan sa situation. Mahalaga ito. Anumang mangyari pagkatapos, saka na natin harapin. Pero may isa pang bahagi, Josh. Gaano kalaki ang impluensya ni Netanyahu para tumayo laban kina Kushner at Witkoff? Tungkol ito sa Iran ngayon dahil kung kailangan ni Netanyahu si Trump laban sa Iran, pag-uusapan natin ito mamaya. Naipit siya, hindi pwedeng banggain ang United States President, kaya kung utos ni Kushner na buksan ang Rafah Crossing, susundin iyon. Magpapakumbaba dito si Netanyahu at bahagi ito ng estratehikong laro, alam mo na, paligsahan. Sa halip, ito ang kailangang gawin ni Netanyahu at mahusay niya itong nagawa. Pinamamahalaan ang iba't ibang situation, pinamamahalaan ang administration ni Biden, pinamamahalaan ang administration ni Trump, at pinamamahalaan sina Kushner at Witkoff. Ngayon, kapag nasa gitna ka ng mga kaganapan sa Gaza at Iran, Naintriga ako kina Kushner at Witkoff na nandito. Akala ko pinag-uusapan nila ang Iran, natatalakayin din natin pati ang armada ni Pangulong Trump sa gitnang silangan. Pero alam mo, may malaking snowstorm sa Estados Unidos
At inaakala ko hindi ako sigurado pero baka na-stuck dito sina Kushner at Witkoff sa Israel ng ilang araw. Hindi ko alam kung maaapektuhan nun ang timing ng pag-atake sa Iran. Maaaring wala o magbago dahil nandito sila. Pag-uusapan natin yan mamaya. Gusto ko munang umatras sandali. Pinag-usapan na ang Board of Peace sa Davos. Sinabi ni Pangulong Trump kasama ang mga world leaders na malapit nang matapos ang digmaan sa Gaza sa seremonya ng pagpirma. Panoorin ang video na ito. Sa tingin ko, ang pagkakaisa ng Board of Peace, mga taong narito at United Nations ay maring magdulot ng kakaibang epekto sa mundo. Para ito sa mundo, hindi lang sa Estados Unidos. Tulad ng nakikita ng lahat ngayon, ang mga unang hakbang tungo sa mas maliwanag na kinabukasan para sa gitnang silangan at mas ligtas na hinaharap para sa mundo ay nagaganap na, mismong sa harap ng inyong mga mata. At syempre, ang digmaan sa Gaza na talaga namang malapit nang matapos. Meron na lang tayong maliliit na apoy na madaling patayin. Dati malalaki ang mga apoy pero ngayon ay maliliit na lang ang natitira. Siyam na bansa ang kasali sa kapayapaan sa gitnang silangan. Kaya inilunsad ni Pangulong Trump ang Board of Peace. Dapat natin itong bigyang pansin. Nang iikot ang camera, wala si punong ministro Netanyahu sa pulong. May miyembro kang kinatawan mula United Arab Emirates, Hungary, Pakistan at dati na nating napag-usapan ang Qatar at Turkey na kasama rin sa board na ito. Wala si Netanyahu doon dahil hindi siya makalipad. Aarestuhin siya sa Davos dahil sinabi ng Switzerland na huhulihin siya pagdating niya. Hindi nakapunta si Netanyahu sa pandaigdigang entablado pero si Pangulong Herzog ay dumalo bilang mataas na kinatawan ng Israel kaya nakita mo na si Netanyahu sa tingin ko ay talagang tinanggap daw niya ng may pag-aatubili ang invitation sa Board of Peace pero di ako sigurado kung totoo yon. Sa palagay ko, gustong mapasama ni Netanyahu sa anumang board lalo na kung tungkol sa Gaza at gusto rin niyang maging malapit kay Trump. Hindi siya aatras o tatalikod sa pagiging miyembro ng Board of Peace ni Trump. Ano nga ba ito? Ang Board of Peace ni Trump ay parang alternatibo sa United Nations. Ito ay pagkondena sa United Nations dahil nabigo kayong pigilan ng mga digmaan. Nag-aalab silang lahat bago ako pumasok sa opisina, sabi ni Trump. Pinahinto ko ang digmaan sa pagitan ng Israel at Gaza. Sabi niya, ako ang nagsisikap tumigil ng digmaan ng Russia at Ukraine at sa United Nations sinasabi niyang wala kayong ginagawa. Sinusubukan niyang gumawa ng alternatibo at saan niya ito ginagawa. Pumapasok siya sa Davos, sa World Economic Forum, na mahigpit ang pagtutulungan sa United Nations. Sila ang nagbigay sa atin ng lahat ng tungkol sa COVID, sila ang nagbibigay sa atin ng kanilang, alam mo na, bagong kaayusan sa mundo, ang kanilang mga layunin para sa sustainable development. Kasama ang United Nations. Kaya makikita mong pumasok si Trump tapos isang linggo lang, umatras siya sa lahat ng ahensya ng United Nations, pumapasok siya sa isa sa mga sentro ng globalistang kaayusan na ito at sinasabi, ang United Nations ninyo ay napakasama. Gumagawa ako ng sarili kong lupon ng kapayapaan, ako ang chairman. Tingnan mo ilang bansa ang kasama ko ngayon. O sige, dahil wala silang pakialam sa inyo, kasama ko sila ngayon, alam mo yon. Kaya mo sa isang banda, magtataka ka, bakit pa nakikisalamuha sina Trump, ang Estados Unidos at Israel sa Davos? Sa tingin ko dapat umalis na silang lahat doon. Pero ang ginagawa ni Trump ay pumapasok siya mismo sa kuta ng kalaban at sinasabi, tingnan ninyo, magkakaroon ng bagong kaayusan sa mundo at ito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Trump. Ngayon, may tanong kung saan naupo si Herzog sa pulong pero inuulat ulit ito. Walang opisyal na pahayag mula sa opisina ng punong ministro ni Herzog o ng White House. Ayaw ni punong ministro Netanyahu na si Herzog ang maupo sa lupon, gusto niya siya mismo ang naroon at may politikal na tunggalian sa Israel. Hiniling ni Pangulong Trump kay Herzog na patawarin si Netanyahu at humiling din si Netanyahu ng kapatawaran kay Herzog. Hindi kumikilo si Herzog tungkol doon sa ngayon. Okay, alam mo, tumakbo si Herzog laban kay Netanyahu. Sa 15 eleksyon, kumuha ng pondo sa State Department at kay Barack Obama para talunin si Benjamin Netanyahu. Kaya siguro ayaw ni Netanyahu na nandoon si Herzog, lalo na't may ibang bansa ring ayaw ng presensya ng Israel. Inimbitahan mo si Netanyahu, pero katulad ng sa seremonya natin dito, makikita mo na maaari pa ring may antisemitismo. Maraming pwedeng dahilan. At syempre, sina Kushner at Witkoff, ginamit ni Trump ang Davos para magtatag ng lupon ng kapayapaan at ilahad ang plano para sa posibleng bagong Gaza. Nasa Davos si Herzog, tama, nasa komperensya siya, tama, at talagang kinwestiyon niya ang mga iyon.
Tinawag niya silang mapagkunwari dahil pinuna nila ang Israel sa pagtatanggol sa sarili matapos ang Oktubre 7 pero wala namang ginawa para sa mga tao sa Iran. Tinawag niya ang mga celebrity sa Hollywood at iba pa na nanahimik. Nakabibingi ang katahimikan nila, panoorin natin ang video ni Pangulong Herzog. Alam mo ba kung ano ang gumugulo sa isip ko? Lahat ng umatake sa amin dahil sa pagtatanggol sa sarili, nasaan na sila? Nasaan na si Susan Sarandon? Nasaan na si Cynthia Nixon at ang iba pa? Bakit hindi natin sila nakikitang nagpoprotesta sa harap ng mga embahada ng Iran o nagpoprotesta sa mga kalsada ng mga lungsod sa buong mundo at sumisigaw na sinusuportahan namin ang mga mamamayang Iranian? Ipinapakita nito ang malaking pagkukunwari sa paligid natin, sa laban natin para ipagtanggol ang sarili at baguhin ang geostrategic na direksyon ng rehiyon. Kaya nga tulad ng sabi ko, tahimik, walang protesta ng mga estudyante laban sa rehimeng Iranian pero marami pagkatapos ng Oktubre. Nasaan si Greta Thunberg? Nasaan siya? Bakit hindi siya pabor kay Silvano? Sumusuporta ba siya sa Iran na lumulutang ngayon sa Persian Gulf na nanawagan para sa kalayaan ng mga mamamayang Iranian? Mapanil ang rehimen, pinapatay ang mga tao sa kalsada. Walang mga Hudyo, walang balita. Iyan ang punto, tahimik lang ang pandaigdigang komunidad. Sa Iran, libu-libong namamatay sa kalsada pero tahimik ang lahat. Tingnan natin ang antisemitismo sa World Economic Forum. Meron kang ilang mga boses doon, isang rabbi, si Pinchas Goldschmidt, ang presidente ng Conference of European Rabbis, at isang panel discussion tungkol sa antisemitismo. Ikinuwento niya ang kanyang panig at mga dahilan ng antisemitismo ngayon na sinisisi sa lumang Europa. Nandoon si Rabbi Yehuda Kaplun, espesyal na sugo ng United States laban sa antisemitismo sa administration ni Trump, na lantad na pumupuna sa mga pahayag ni Goldschmidt sa X. Nandoon din si Elon Musk, may-ari ng X. Isa sa pinakamayaman, kung hindi man pinakamayaman, multibilyonaryo sa mundo. Kampi ako kay Kaplun kung sino ang dapat sisihin sa antisemitismo at babasahin ko ang sinabi niya. Nakakahiya ang pagsisi sa lumang Europa sa pagtaas ng antisemitismo ngayon. Ayon sa paliwanag, malaki ang papel ng malawakang migration sa mga kamakailang karahasan at banta sa kaligtasan ng mga Hudyo. Talakayin natin ito. Ang ikapito ng Oktubre ay nagdulot ng pandaigdigang kaguluhan at matinding pagtaas ng antisemitismo, suportado ng Estado, lalo na sa mga universidad at kalsada. At tumaas ng 500% at sa ilang pagkakataon ay umaabot pa ng 1,000% ang mga antisemitikong gawain. Nagkaroon ng reaksyon mula sa Europa sa tingin ko. Ang pag-usbong ng matinding kanan sa Europa ay tugon sa kawalang katiyakan ng mga lumang Europeo tungkol sa mga bagong imigrante mula gitnang silangan. Kaya sa tingin ko, ang paglaban sa Islamophobia at antisemitismo ay kapakanan ng parehong relihiyon at ng dalawang komunidad. At kapag ginawa natin ito ng magkasama, mas magiging kapaki-pakinabang ito. Sa madaling salita, sinasabi niyang ang mga puti sa gitnang silangan at ang Pranses, Briton, Aleman at iba pa ay bahagi ng lumang Europa na hindi talaga bago. Hindi na ito mahalaga ngayon, dapat masanay ang mga dating Europeo sa bagong programa. Ang mga bagong imigrante ay mga Muslim mula sa gitnang silangan, hindi mga Pranses o Aleman. Na sa loob ng ilang dekada ay ipinakita na talaga na wala silang balak na subukang makibagay sa kultura at maging Aleman o maging Pranses. May nagaganap na pag-agaw sa Europa at kaya ang nakikita mo sa buong Europa ay iyon. May mga right-wing na partido na nagsasabing nawawala ang bansa sa mga Muslim na imigrante. Tapos si Goldschmidt naman, well, sa totoo lang, kailangan nating makiisa sa mga Muslim dito dahil kung hindi, darating sila at papatayin ang mga Hudyo. Dito na lang tayo sa mga Muslim, tama? Fetist? Oh, fetus, tama. Hindi ito gumagana kasi sa kasaysayan, tingnan mo ang mga Hudyo na parang kumampi sa mga Nazi. Kung gusto ka talagang hulihin ng mga Nazi, gagamitin ka lang nila ngayon at papatayin din bukas, tama? Para sa akin talagang nakakainis ang ginagawa ni Goldschmidt at natutuwa akong makita iyon. Si Yehuda Kaplan ay tinatawag ang bagay sa tunay nitong pangalan. Marami akong oras na kasama si Yehuda Kapun nitong mga linggong ito sa Florida, lalo na sa Israeli-American Council. Sa panahon ng Shabbat, talagang alerto siya.
Nakatuon siya sa pagtukoy ng antisemitismo kahit saan ito makita, sa Estados Unidos man o hindi lang sa Estados Unidos. Sugo siya laban sa antisemitismo para kay Pangulong Trump, ambassador ang rango at hindi lang lokal ang saklaw nito. Ang Department of Justice ang may hawak ng ilan doon. Sina Leo Terrell, Harmit Dillon at iba pa ang kasama, habang si Yura Kapun ang namamahala sa international na antisemitismo. Ang saya na makita siya rito, tinatawag si Rabbi Goldschmidt dito. Usap-usapan sa X ang pahayag na ito at gaya ng sabi mo, pati si Elon Musk ay sumang-ayon kay Kaplan. O milyon-milyong tao ang nagre-retweet at tumutugon doon tungkol sa hindi pagkakasundo ng dalawang panig. Pero sinasabi nila na ang tampok or isa sa mga tampok sa Davos Summit ay ang talumpati ng Pangulo ng Argentina si Javier Malay. Tama ba ang pagbigkas ko? Matagal na siyang kaibigan ng Israel. Nagbahagi rin siya ng Dvar Torah mula sa aklat ng Shmut o Exodus. Panoorin natin ang video na ito. Sa huli, nais kong iwanan sa inyo ang isang pagninilay sa Torah portion ngayong linggo. Inilalarawan ng Parasyadbo ang pagharap ni Moises kay Paraon, simbolo ng mapaniil na kapangyarihan. Binalaan siya na kung hindi niya palalayain ang mga Hebreo, mararanasan ng Ehipto ang 3 huling salot. Nang tumanggi si Paraon, dumating ang salot ng mga balang na nagdulot ng taggutom. Sumunod ang salot ng kadiliman, na nangangahulugang pagkawala ng linaw at kakayahang magpasya, at sa huli ang salot ng pagkamatay ng mga panganay, na nagpapakita ng kapalaran ng isang lipunan na tumatanggi sa kalayaan. Ang pag-rasclads nangyayari sa kanluran ngayon ay napakalinaw. Sa ilang panahon na at sa hindi malamang dahilan, nagsimulang talikuran ng kanluran ang mga ideya ng kalayaan. Kaya noong 24 dito rin, sinabi ko na nasa panganib ang kanluran dahil tinanggap nito ang dumaraming sosyalismo sa mapagkunwaring anyo na tinatawag na wokeism. Noong 25, ipinaliwanag ko ang mga mental na parasito na itinanim ng kaliwa sa sangkatauhan. 26 na taon na akong nagdadala ng magandang balita sa inyo, nagising na ang mundo. Ang pinakamagandang patunay nito ay ang nangyayari sa Amerika sa muling pagsilang ng mga ideya ng kalayaan. Narito ang Pangulo ng Argentina nagbibigay ng Torah sa harap ng mundo. Hindi siya Hudyo pero ibinibigay niya ito at tinatarget ang kaliwa at wokeism. Hindi niya tuwirang binanggit ang Iran pero mukhang ito ang tinutukoy niya tungkol sa mga salot. Siguro dapat magpaulan ang kanluran ng salot sa Iran at ibang bansa. Iba pang mga tirano na inuusig ang sarili nilang mga tao, tinatarget ang demokrasya, kapitalismo. Hindi ka panipaniwala. Hindi lang ito tungkol sa salita ng Torah kasi marami ring gumagamit ng iba't ibang talata para suportahan ang kanilang punto. Binanggit niya ang lingguhang bahagi ng Torah na binabasa ng mga Hudyo sa buong mundo at ngayong linggo ay Parshad Bo. Namumuhay siya ayon sa Torah dahil lagi siyang kumukonsulta sa rabbi niya. Ang rabbi niya ay si Ambassador Axel Wanish ng Argentina sa Israel at linggo-linggo siyang tumatanggap ng aral sa Torah mula rito. Pagkatapos pumunta siya sa Davos, isang lugar na walang Diyos, at dinala niya roon ang Diyos at ang kanyang mensahe. Sa totoo lang, kapag binanggit niya ang paraon, tinutukoy mo ang World Economic Forum sa United Nations. Sabi niya, dumating si Moises, isang taong galing sa di inaasahang lugar, dala ang mga mensahe ni Moises kay paraon sa World Economic Forum, dito mismo. At ikaw, nag-message ako sa tagapayo ni Punong Ministro Netanyahu at sinabing nahihigitan na kayo. Sabi ko, dapat laging binabanggit ng Punong Ministro ang mga aral ng Torah, maging lingguhang bahagi man ito o iba pang talata mula sa mga propeta at awit. Kahit ano pa yon, dapat palagi kang magdala ng makadiyos na liwanag sa usapan, lalo na kapag tungkol sa kadiliman at kakulangan ng kaliwanagan. Ang tinutukoy mo ay wala kang makadiyos na liwanag, wala kang espiritual na liwanag. Hindi ibig sabihin na walang sikat ng araw, kundi wala kang espiritual na liwanag. Sa pilosopiyang Hudyo, kapag pinag-uusapan ang balang at taggutom, tinutukoy nito ang taggutom ng pagkamakadiyos. Kaya dinadala niya ang liwanag na yon. Para sa akin, ito ang Kiddush Hashem, pagpapabanal ng pangalan ng Diyos sa pinakamababang lugar. Talagang kamangha-mangha ang ginawa niya. Gusto kong pag-usapan ng Iran. Buong weekend sa television dito sa Israel, nakita ko ang mga caption na nagsasabing naghahanda ang United States para atakihin ang Iran. May babala rin si Pangulong Trump tungkol sa United States Armada na papunta ron.
Hindi kami sigurado sa eksaktong bilang ng namatay pero may datos akong 5,000. Kakatanggap ko ng balita sa telepono na posibleng umabot sa 1,000 Iranians ang pinatay ng rehimen ayon sa ilang organisasyon ng karapatang pantao. Tingnan natin ang clip na ito. Malaking puwersa ang papunta sa Iran. Mas gusto kong walang masama kaya binabantayan namin sila. Pinatigil ko ang 8,337 bitay nung Huwebes. Dapat patay na sila bawat isa bibitayin. Parang nangyari ito 1,000 taon na ang nakalipas. Ito ay isang sinaunang kultura. Napakatalino ng mga tao dito, sa totoo lang, pero ito ay isang sinaunang kultura. 837, karamihan ay mga kabataang lalaki ang bibitayin sana sa Huwebes. At sinabi ko, kung bibitayin ninyo ang mga taong iyon, mas matindi ang tatama sa inyo kaysa dati. Magmumukhang maliit lang ang ginawa namin sa inyong Iran nuklear kumpara rito. 1 oras bago mangyari ang nakakatakot na bagay, kinansela nila ito at nilinaw na kansilado talaga, hindi ipinagpaliban, kaya magandang senyalis yon. Pero may armada tayo, may malaki tayong fleet na papunta sa direksyong iyon, at baka hindi na natin kailangang gamitin ito. Tingnan natin. Alex, ayon kay Pangulong Trump, may armada na paparating dito. Baka may alam kang detalye tungkol sa armas na darating. Pero tulad nung inatake ng United States ang nuclear facility ng Iran, posibleng mas dadami pa ang negotiation, sabi ni Trump. Pagkatapos, biglang nagkaroon ng atake. Hindi natin alam kung kailan or kung mangyayari ito. Sabi niya, masaya siya rito. Hindi binitay ang mga tao nung Huwebes pero hindi mo rin alam kung kailan aatake si Pangulong Trump. Tiyak, nakikita mong may malaking puwersa ng militar at hanggang 3 aircraft carrier na papunta sa gitnang silangan. At napakamahal niyan at ayaw mo ring panatilihin ang mga iyon doon ng walang hanggan. Kaya mukhang talagang naghahanda ang Estados Unidos para sa isang malaking pag-atake. At sabi niya, dito, alam mo, kung matuloy ang mga bitay, malaking epekto ito sa Iran. Pakiramdam ko, maaring matinding tamaan pa rin ang Iran kahit na hindi natuloy ang mga pagbibitay na iyon. Pinag-uusapan mo ang 5,000 tao na pinatay sa kalsada, baka umabot pa sa 30,000 tao ang pinatay sa kalsada. Walang indicasyong titigil ang rehimen ng Iran, pero may palatandaan na nauunawaan nilang maaaring tapos na ang kanilang panahon. May mga ulat ngayong linggo na nagsasabing si Khamenei ay nasa malalalim na underground bunker at tunnel na protektado at marami ring ulat tungkol sa mga pangunahing personalidad sa Iran. Tulad ng paglabas ng malaking kapital sa bansa, hindi natin alam na may malaking kapital din sa loob ng Iran. Hindi alam ng karamihan pero malinaw na may pera ang mga namumuno at inilalabas nila ito sa bansa. Hindi natin alam kung binibigyan ni Pangulong Trump ng paraan si Khamenei para makaalis. Tama ba? Alam mo, nakita natin si Bashar Assad ng Syria na nag-exile sa Moscow. Alam natin yon. Nag-alok si Trump kay Maduro ng tiket papuntang Turkey para makaalis ng Venezuela pero tumanggi ito. Ngayon, nakakulong siya sa New York City. Posibleng naghahanap si Trump ng paraan para di gumamit ng puwersa. Tama? Sabi niya, sige, handa kaming umatake. Baka kung umalis ka na lang, mababago natin ang rehimen ng hindi nagpapaputok ng kahit isang bala. Sa tingin ko para kay Trump, iyon ang magiging pinakamalaking layunin niya na subukang makalabas dito ng hindi nagpapaputok ng kahit isang bala. Pero kinikilala na si Khamenei ay nakabaon na sa pwesto at maari siyang maging isang apokaliptiko at mesyanikong tao depende sa iba't ibang pananaw. Isa ito sa mga pinakamalalaking hindi pagkakaunawaan. Ang mga Iranian ba ay pragmatista o realista? At marami kang mga eksperto sa gitnang silangan na nagsasabi niyan, pero may iba ka ring mga eksperto sa gitnang silangan na talagang pinag-aaralan ang kulturang Iranian. Nauunawaan na ang Shiite Islam ay may mesyanismo at apokaliptikong pananaw, kung saan naniniwala silang maaaring dumating ang Mesiyas sa paglikha ng apokaliptikong situation. Kung tingin ni Khamenei ito na ang panahon, hindi siya magpapalayas o mag-i-exile. Iutos niya sa Iran na gamitin lahat ng armas na meron sila para umatake. Ang dalawang target sa listahang iyon ay ang malaking Satanas, ang Estados Unidos, at ang maliit na Satanas.
Kaya tiyak na mas gugustuhin ni Trump kung pipiliin ng pragmatistang si Khamenei ang daan ng pagtakas pero kung hindi niya pipiliin ang daan ng pagtakas. Sa tingin ko, makikita mo na naghahanda at nag-aayos na si Trump para umatake ng sobrang-sobrang lakas. At gaya ng sinabi ko, kapag nagsimula ka ng ilipat ang mga aircraft carrier at lahat ng mga kagamitan papunta sa rehiyon, hindi mo pwedeng hayaan na manatili lang ang mga iyon doon ng walang hanggan. Napakamahal, kahit ang pagpapanatili lang ng mga iyon doon. Kaya sa tingin ko kapag nandun na ang lahat ng kailangan, kapag natukoy na ni Trump na si Khamenei ay wala ng pag-asa at tama na ang mga condition para sa isang matagumpay na pag-atake, sa tingin ko maari mong makita na mangyayari ang pag-atake ngayon. Alam ko sa Israel, tanong ng lahat kung kailan ito mangyayari. Sinasabi namin sa Amerika, makakabalik pa ba ako? May mga umalis na agad. May ilang tao na hindi tumuloy sa Israeli-American Council Conference sa Miami mula Israel dahil inakala nilang malapit ng sumiklab ang digmaan. Tinanong namin ngayong linggo kung dapat pa bang buksan ang radyo namin. Linisin at ihanda ang silungan. May maraming bisita. Kasya ba kami kung may pag-atake? Hindi ko talaga iniisip na ang Iran ang unang aatake. Hindi talaga. Maliban kung may natanggap silang tiyak na impormasyon na aatake ang Estados Unidos sa araw o oras na yon. Hindi ko iniisip na Iran ang mauuna kasi kapag sila yung umatake, todo ganti agad ang Israel at Estados Unidos tapos sila. Sa palagay ko kung ang mga Iranian ay nakikipag-negotiation o naglalaro ng chess para makalusot, hindi sila mauunang umatake. Pero kung makakuha sila ng senyales na aatake ang Estados Unidos o Israel, naniniwala akong malamang na ipuputok nila lahat ng natitira sa kanilang arsenal. Sa ngayon sa Israel, wala pang special na babala mula sa Home Front Command. Normal pa rin ang lahat. Nakakatuwa, habang tumitingin ako sa social media, marami akong nakikitang tao na nag-iisip tungkol sa kanilang mga paparating na biyahe sa Israel. Nagtatanong sila, ligtas ba pumunta? Dapat ba kaming pumunta sa Israel? Palagi kong sinasagot, mas ligtas pa rin sa Israel kaysa sa mga pangunahing lungsod sa United States. Sigurado yan, kahit magdesisyon ng Iran na gawin ito. Kinansela ng KLM Airlines ang kanilang mga flight. Sa tingin ko para sa mga susunod na araw, hindi ko alam kung susunod ang ibang airlines sa ganong pattern, lalo na ang mga United States Airlines. Delta United, nung nakaraan, agad nilang kinansela. Maaaring tumagal ito ang ilang buwan. Siguradong ganun, kaya wala talagang paraan para malaman. Bakit nga ba sila nagkakansela? Makakakuha ka ng impormasyon kung may mangyayaring malapit na. Sa tingin ko, iniiwasan lang nilang lumipad papuntang Israel. Kung gusto mong pumunta sa Israel, mag-book ka ng LILO. Iyan lang ang maaasahang airline. Natuto ako ng leksyong yan kagabi nang maipit ako ng ilang araw. Siguro pinakamahal pero siya rin ang pinakamaasahan. Nakakatawa. Sa ngayon, gusto mong mapasama sa kanilang reservation. Kung sakaling may mangyari, may listahan tayo, tuloy pa rin tayo. Ang anak ng yumaong siya na pinalayas ay naglabas ng 6 na kahilingan sa pandaigdigang komunidad ngayong linggo bilang tugon sa mga nangyayari. Sa Islamikong rehimen, protektahan ang mamamayan, palakasin ang ekonomikong pressure, magbigay ng internet, paalisin ang mga diplomat, ituloy ang legal na action sa mga kriminal, at palayain agad ang lahat ng bilanggong politikal. Maghanda para sa demokratikong transition sa Iran at kilalanin ang lehitimong pansamantalang pamahalaan. Pinapalagay kong nais ng anak ng Shah na maging bahagi nito. Makikita ba natin ang mga ito o pangmatagalan ba ito ayon sa realidad ng situation? Kamangha-manghang pagkakatulad ito sa nangyari noong 1978, 79 nang ipatapon ng ama ni Shah Reza Pahlavi. Nandun si Khomeini, ang dating pinuno bago si Ayatollah Khamenei. Si Khomeini ang namuno noong 1979 kahit nasa Paris siya sa pagpapatapon at naging sentro siya ng pagkakaisa ng iba't ibang puwersa na lahat ay sawang-sawa na sa siya at mas mahalaga, napansin nilang nawawalan na ng kapangyarihan ang siya at hindi na niya kayang supilin ang mga protesta. Ganyan din ang nangyayari ngayon sa Iran. Sa kabaligtaran, kung saan napagtatanto ng mga tao sa Iran na ang rehimeng ito ni Ayatollah ay pinagkakaitan sila ng kanilang mga pangunahing karapatang pantao. Pinatay na nila ang internet, tubig, kuryente at may pinapatay silang tao sa kalsada. Nakikita nilang nawawala ang international na legitimation ng rehimen. Sa mga naunang protesta tulad noong 2008, sina Barack Obama at iba pa ay nagbigay ng suporta sa rehimeng ito. Ngayon malinaw na inalis ni Trump mga Europeo at United Nations ang suporta nila sa mga Ayatollah. Kaya meron kang mga Iranian na lahat ay kinikilala na ayaw na nilang mamuhay sa ilalim ng Islamic extremism. Ayaw na nila sa lipunang kontra kanluran. At ang mahalaga sa kanila, gusto nilang mamuno ang mga magbibigay ng tubig, kuryente, internet at kalayaan.
Kaya ngayon, si Pahlavi ay parang isang ipinatapong leader at hindi ako sigurado kung lahat ng Iranians ay gustong magkaisa sa likod ni Pahlavi. Nakakatanggap din ako ng senyales mula sa kanluran, lalo na sa Estados Unidos, na hindi rin sila naniniwalang may kakayahan si Pahlavi. Ibig sabihin, kung ano ang kinakailangan para talagang mamuno ng isang pansamantalang gobyerno dito, pag-isahin ang mga Iranian at maging sapat na matatag dahil sa huli, kailangan mo ng isang napakalakas na tao na kayang pamunuan ang bansa. Gayunpaman, si Pahlavi ang simbolikong mukha ng revolusyong ito. At sa tingin ko, napaka-importante talaga na suportahan ng Estados Unidos si Pahlavi sa ngayon. Kahit hindi nila balak suportahan siya sa hinaharap, magagawa pa rin nilang maglatag ng mga kahilingan sa kanya para maghanap ng angkop na kahalili. Mahalagang maintindihan kung paano tinitingnan ng mga Iranian ang mga nangyayari. Magtutulungan sila para sa isang tao na sa tingin nila ay makakapuno sa kanilang mga pangangailangan. Kung susuportahan ng Estados Unidos si Pahlavi, maaari niyang sabihin, tingnan ninyo kung maibabalik ninyo ako rito. Bilang pansamantalang leader, sisikapin kong alisin ang mga parusa sa Iran. Magdadala ako ng teknolohiya sa tubig mula Estados Unidos at Israel para matiyak na may tubig kayo. Sisiguraduhin namin na imbes i-export sa China ang ating enerhiya, tayo ang magpapatakbo ng sariling planta para may kuryente kayo. Kung magawa yon ni Pahlavi at suportahan siya ng Amerika, posible magkaisa ang mga puwersang magkakahiwalay sa Iran. Maaring hindi sila lahat gusto ng bagong siya. Sa huli, siya pa rin ang pinakamalamang pagkaisahan. Kailangan mo ng matibay na leader na suportado ng ibang bansa para magkaisa ang mga Iranian at kapag nagkaisa sila, matatapos na ang rehimen. Umaasa akong susuportahan pa rin ng Estados Unidos si Pahlavi kahit may pagdududa sila. Pag-isipan natin ang Phase 2 kapag wala na ang mga Ayatollah gaya ng sa Gaza. Unahin muna natin ang Phase 1. Phase 1, paalisin si Ayatollah. Phase 2, saka natin harapin. Samantala, sa tingin ko, kamangha-mangha ang ginagawa ni Reza Pahlavi at dapat siyang suportahan ng buong pandaigdigang komunidad. Tama. Sa ngayon, may sagupaan sa Syria, nabanggit natin ito nung nakaraang linggo. Patuloy ang labanan ng mga Kurds, Islamic State of Iraq and Syria at puwersa ng gobyerno ng Syria. Technical base sa pagkakaintindi ko, dapat ay may tigil putukan na sa ngayon. Pero napakadelikado ng mga ganitong kasunduan at alam mo naman, anumang oras mula ngayon hanggang bukas ay pwedeng masira ito. Mukhang ang United States ay inuuna lang ang sarili nilang interes at ayaw lumampas doon sa buong sitwasyong ito. Nakita natin ang pagpupulong sa Washington ni Al-Jolani ng Syria at Pangulong Trump. Ipinakita ni Trump na gusto niyang bigyan ito ng tsansang ayusin ang mga bagay. Dahil dito, aktibong inaatake ng gobyerno ang mga Kurds sa iba't ibang lugar at may presensya rin ng Islamic State of Iraq and Syria. Parang katulad din ng nabanggit natin kanina, nandyan si Bashar Assad at siya ang kumikilos. Alam ng lahat na isa siyang baliw na diktador na gumamit ng chemical na armas laban sa sariling mamamayan at walang kabutihan para sa mga Syrian. At panahon na para siya ay umalis at pumasok ang mga Turko at pumasok din ang mga puwersa ni Al-Jolani. Ngayon, si Al-Jolani ay isang teroristang konektado sa Al-Qaeda. Isa siya sa mga pinakamatitinding mamamatay tao sa mundo. Hindi natin dapat ikatuwa na si Al-Jolani, kilala rin bilang Al-Shara, ang namumuno ngayon sa Syria. Sinabi ni Pangulong Trump nung nandoon si punong ministro Netanyahu sa Mar-a-Lago, hindi mo talaga aasahan na isang choir boy ang mamumuno sa Syria sa ganong lugar. At totoo yon, hindi ka makakakuha ng choir boy pero magkaiba ang choir boy at leader ng terorista. At wala namang indication ngayon base sa nakikita natin sa pagitan ng mga Kurdo at Islamic State of Iraq and Syria at mga Druze at Kristiyano at Alawite na si Al-Jolani ay gustong pag-isahin ang mga tao sa Syria, sinusubukan niyang ibalik ang impluensya ng Muslim Brotherhood sa loob ng Syria. Ngayon, hindi nila kayang atakihin ang Israel sa ngayon. Ibig kong sabihin, malaking pagkakamali yon, kaya hindi nila aatakihin ang Israel. Pero nakikita mo kung ano ang ginagawa nila sa loob ng bansa para subukang alisin ang mga minorya. Sa tingin ko noon, sinabi mo kay Trump na dapat suportahan si Al-Shara at bigyan siya ng tsansa. Nauubusan na ng oras si Al-Shara. Naniniwala ako na sa Pangulo ng Estados Unidos, parang hindi ko maisip kung magpapatuloy ang mga bagay gaya ng nangyayari ngayon na hindi maghahanap si Trump ng malaking pagbabago sa Syria. At pagkatapos, meron ka ring tanong tungkol kay Tom Barrack na siyang ambassador ng Estados Unidos sa Turkey
ang de facto na sugo sa Syria na sinusubukang kumbinsihin ang Estados Unidos na suportahan si al-Shara at alisin ang mga parusa, para talagang palakihin si Erdogan impluensya sa Estados Unidos. At nararamdaman ko at narinig ko rin ito mula sa ilang opisyal na si Tom Barrack ay maaring nauubusan na rin ng tiyansa kay Pangulo. Ang Pangulo ng Estados Unidos, nakita natin sa kanyang unang termino na may mga taong natanggal, may mga taong naitalaga, at pagkatapos ay natanggal din. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari kay Barrack. Hindi sila magkasundo ng Israel sa dapat mangyari sa gitnang silangan, sabi niya. May mga negatibong pahayag laban sa Israel tungkol sa kanilang ginagawa sa Lebanon at Gaza. Sabi niya, alam mo, bawat teroristang pinapatay mo, 10 pa ang kapalit. Ibig sabihin, huwag patayin ang mga teroristang leader kasi dadami sila. Sa akin, napakabobo nun. Feeling ko, mawawalan din ng pasensya si Trump kay al-Shar balang araw. Di ko lang alam kung kailan tama. Kasi may Iran ka, may Gaza ka, marami kang mga issue dito. Oo, at kailangan ni Trump na harapin ang mga problemang ito isa-isa. Alam mo, si al-Shara ay hindi ka aliado ng Estados Unidos or Israel, terorista siya. Oo, tama. At Alex, tatapusin natin ang palabas ngayon sa ilang positibong balita dito. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng ito, Israel. Sa wakas, gumagawa na ng aksyon ng Israel laban sa UNRWA sa Jerusalem. Sinimulan na nitong Martes ang paggiba sa punong tanggapan ng UNRWA. Ang ganda. Matapos maging epektibo ang bagong batas laban sa operasyon ng organisasyon, dumating na ang mga bulldozer at sinimulang gibain ang compound ng UNRWA na matagal na nating hinintay. Siyempre, para sa mga hindi nakakaintindi sa UNRWA, ang organization ay dapat tumutulong sa tinatawag na mga Palestinian refugee at sa kasong ito pati na rin sa kanilang mga inapo. 8 taon nang walang na-resettle na refugee ang UNRWA. Sa halip, ginagamit pa ring pawn laban sa Israel ang mga Arabo at sumasali pa ang mga empleyado ng UNRWA. May ebidensya tayo sa hashtag na October Massacre. Maraming beses ko nang sinabi, ang UNRWA ay Hamas. Sila talaga ang humanitarian wing ng Hamas. At ngayon, sa wakas ay kumikilos na ang Israel, winawasak ang kanilang pasilidad sa Jerusalem. Nung nakaraang linggo, Nag-host ako ng panel tungkol sa United Nations at na-interview ko siya sa entablado. Si Ayel Zamorano na ang anak ay pinatay ng mga teroristang Hamas noong Oktubre at dinala ang bangkay sa Gaza. Bilang social worker ng UNRWA, inilipat siya gamit sa sakyan ng UNRWA. Nakitaan ng terorismo ang UNRWA noong Oktubre 7 at sila rin ang namamahala sa lahat ng paaralan sa Jerusalem at Gaza. Sila ang nag-udyok sa mga Palestino na kamuhian at patayin ang mga Hudyo sa loob ng dekada. Ito lang ang ahensya na tumutugon sa natatanging krisis ng refugee. Ang ibang krisis ng refugee ay pinamamahalaan ng natatanging organization, pero ang mga Palestino ay may sariling ahensya at kakaiba ang situation nila. Lahat sila ay naayos na, kahit sabi mong hindi, naayos na sila. Nakatira sila sa lungsod at pagdaan mo, akala mo kampo ng refugee, pero hindi, magkakamukha lang ang itsura. lahat sila ay mga barangay lang. 'Di ba? Hindi magaganda ang mga barangay. Yung iba may malalaking gusali kasi ang mga Arabo nagtayo ng 20 palapag na gusali sa mga tinatawag nilang refugee camps. At malamang ginagawa yon ng walang maayos, siguradong walang plano, pero baka pati walang tamang engineering sa pagtatayo. At isa pa yung malaking tanong dyan. Pero itong mga tao ay naninirahan sa mga lungsod na sinasabing pinalayas sila. Sige, ganito, nakatira sila sa gilid ng Jerusalem, Gaza, Judea at Samaria sa mga refugee camp doon. Na sinasabi nilang pinalayas sila at pagkatapos ay ang pagiging refugee nila. Hindi lang ito habang buhay sa kanila na ipapasa rin sa anak at apo. Ngayon may mga apo ka na ng refugee na tinatawag pa ring refugee. Ito lang ang krisis kung saan dumarami ang refugee sa halip na kumonte, kaya nananatili ang refugee status at naipapasa pa sa mga anak. Kung dati daang-daang libong refugee lang pagkatapos ng 48, ngayon milyon-milyon na sila. At bahagi ito ng naratibong labanan laban sa Estado ng Israel at pinangungunahan ito ng United Nations, pinangungunahan ito ng UNRWA. Ano ang nakita mo ng tuluyang gibain ng Israel ang mga punong tanggapan na iyon sa napakalinis na lupa? Malapit lang sa Ammunition Hill at museo ng mga labanan ng Israel noong digmaan para sa kalayaan at sa international na komunidad. Sinasabi nilang pambabastos ito. Paano mo nagawa? Kaaway namin kayo, kaya wala kayong puwang sa estado ng Israel at palalayasin namin kayo.
Ititigil na namin ang pakikipagtulungan at sisirain ang inyong mga ari-arian lalo na ang punong tanggapan ng UNRWA. Ano yon? Ang punong tanggapan ng United Nations na nasa kapitbahayan tanaw mula sa timog na hangganan ng lumang lungsod. Makikita mo ang panoramic na tanawin dito mula silangan o timog. Ito ay mula sa punong tanggapan ng United Nations kung saan dating naroon ang mataas na commissioner ng Britanya. Dapat sirain ng Israel ang teritoryo at ari-arian doon at paalisin ang United Nations mula sa estado ng Israel. Dapat gibain ang ari-arian nila o ipamana sa mas kapaki-pakinabang tulad ng isang ministeryo ng Israel. UNRWA muna tapos United Nations naman. Jack, ito ay isang positibong pagunlad, isang magandang unang hakbang at lubos akong sumasang-ayon sa iyo. Tiyak dapat umalis ang United Nations. Yan na muna ngayon. Alex, masaya kaming nandito ka ulit sa JNS Media Hub, Jerusalem. Ako si Josh Haston ng JNS News kasama si Chief Executive Officer Alex Treyman. Babalik kami sa tulong ng Diyos dito sa JNS Media Hub sa susunod na linggo. Salamat sa mga nasa likod ng camera, lalo na kay Aaron Wagalanter na nag-aasikaso ng board. Yuris Fresky, Station Manager, Producer Zach Sickerman, Esther Eden at Ryan Lishitz. Huwag kalimutang i-super thanks kami sa YouTube. Bisitahin ang JNS Television para sa kamanghamanghang nilalaman ng JNS. Bisitahin ang jns.org para sa balita mula Israel, gitnang silangan at mundo ng mga Hudyo. Kita-kits sa susunod na linggo sa Jerusalem Minutes. Magandang linggo.